Okay, sir. Handa na po kayo? Opo, sige po. Sige po, handa na po kayo. Ang time niyo po ay mag-start ng 11:36. 10 minuto po, 11:36 hanggang 11:46. Okay. Ayos po. Go. Apo. Ang babasahin nating kwento ngayong araw ay tungkol kay si Kael sa kakaibang mundo na ang akda ay ni Ozer na Seth Serat. Isimulan natin ang kwento, makinig kayong mabuti at siguradong kapupulutan ninyo ito ng aral. Si Kael ay isang batang masigla at masaya. Lagi siyang naglalaro, namamasyal at kumakain sa tamang oras. Ngunit may isang bagay na tila hindi niya gustong gawin. Ano kaya ito? Ang magbasa daw. Tuwing siya ay pumapasok sa paaralan, nag-aaral siya ng mabuti. Ngunit kapag siya ay pinagbabasa ng kanyang guro sa Filipino, tulad ng maikling kwento, pabula, at alamat, para siyang nagiging bulag at bingi. Isang araw, habang si Kael ay naglalaro sa labas ng kanilang bahay, biglang may napansin siyang kakaiba. May makulay na parang bahaghari at maliit na pinto sa ilalim ng malaking puno sa hardin ng kanilang bahay. Nakita niyang bumukas ito at hinigop siya ng hangin papasok sa loob ng pintuan at napadpad siya sa isang kakaibang mundo. Pagpasok niya, napansin ni Kael na ang buong lugar ay puno ng kakaibang nilalang. May mga pusa na marunong magsalita, mga ibon na nagkukwento, mga kuneho, baka at pagong na nagpapaligsahan sa takbuhan, at kahit mga bulaklak at mga halaman ay may mga dalang mensahe. Isa sa kanilang mga leader ay si Magus Arcanum. Si Magus Arcanum ay isang matandang libro na puno ng kaalaman. Ano ang iyong pangalan, batang mababa ang interes sa pagbabasa? Tanong ni Magus Arcanum kay Kael na may kakaibang tingin. Si Kael po ako, sagot niya. Kael, alam mo ba na narito ka sa mundo ng mga kwento at kaalaman? Gusto mo bang subukan ang isang kakaibang uri ng paglalaro? Nag-aalangan si Kael kung susundin niya si Magus Arcanum. Ngunit napakitaan siya ng interes ng pambihirang mundo na kanyang natuklasan. Doon natutuhan niyang maglakbay gamit ang imahinasyon, kausapin ng mga hayop at halaman, at maging bahagi ng masalimuot na kwento ay madali niyang naiintindihan. Habang siya'y naglalakbay, napagtanto ni Kael na sa pagbabasa, mas marami siyang natututuhan at natutuklasan. Ang bawat pahina kasi ay parang pintuan papunta sa iba't ibang mundo ng mga kaalaman at kasiyahan. Isang araw, matapos ang kanyang mga paglalakbay sa kaharian ng mga kwento, napag-alaman ni Kael na ang pagbabasa ay isang mahalagang bahagi ng kanyang sariling paglalakbay. Pagbalik niya sa kanyang mundo, puno na siya ng kasiglahan at kasiyahan sa pag-aaral. Mula noon, hindi na siya nag-aatubiling magbasa. Sa bawat pahina, natututuhan niyang mas mapalawak ang kanyang kaalaman at mas lumawak ang kanyang imahinasyon. At tulad ni Magus Arcanum at ng iba pang nilalang sa kakaibang mundo, siya'y nagiging inspirasyon sa ibang mga bata na mayroon ding puwang para sa pagbabasa sa kanilang puso. Sa bawat sandal ng kanyang paglalakbay, lagi na siyang nagpapasa. Sana po ay may napulot kayong aral sa ating maikling kwento. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig. Muli po, ako po si Rod Gerabot ng Nabotas Elementary School 1 NES 1. Maraming pong salamat. Magandang umaga. Yay! Maraming salamat po, Daddy. Salamat. Maraming salamat po
sa inyong partisipasyon sa ating patimpalak na ito. Thank you so much! Salamat, ma'am. Taos pusong pasasalamat.